Good news mga motorista, yung matinding baha dito sa Ross Boulevard ay finally natapos na. Ito yung newly completed road and drainage improvement dito sa may Ross Boulevard at doon din sa Taft Avenue. Kasama dito yung pag-install nila ng 1.5 meter diameter drainage pipe. Pinalitan nila yung old 0.61 meter system. Etong pag-upgrade ay expect para mabawasan yung flooding along Taft Avenue, lalo na dito sa may Roas Boulevard din. So, personal na pinuntahan ni Mayor Isko Moreno at Secretary Vince Tison, di ba? Ganito ang bilis kilos dito ni Yorme. Announcement na, announcement. Mike! Mga kababayan natin dito, lalo na yung mga dumadaan, kasi grabe yung traffic dito dahil sa mga sinara natin. Ang problema na, kailangan talaga natin gawin. Kasi nagaya yung ginawa natin sa TAP, kailangan palakihin yung mga drainage dito na kakanan, papunta na ng pumping station natin sa likod ng Anigaw Hotel. Ay, tama, dito sa may Grandstand. Sa may Grandstand. So, happy to report kami na ito na yung last portion. 3 days concrete na yung pinagagay natin dito para mabilis ang pagtuyo. So by Friday, bukas na tayo. Tapos na tayo 100%. So again, medyo ahit tayo dito ng mga 3 linggo. So talagang pinaspasan ni Gabi dito. So finally, tapos na rin. Pero magkakasubukan tayo ngayon sa Tagina. Tayo sa Roas Boulevard. Ito yung papuntang Arten dyan sa may Anda Circle. So itong Arten na to ay notorious sa baha. Talagang kaunting ulan at yung tuloy-tuloy na ulan, binabaha agad dito. Kasi tinan mo yung drainage, oh. Nagkaklag, puro mga basura. At isa sa mga apektado dito yung mga private vehicles na dumadaan galing dito sa Ross Boulevard papuntang Anda Circle, Arten. Kaya naman agad na in-action ito ng DPWH. At ngayon kabayan, magbubukas na ulit itong kalsada para patanggal na yung kalbaryo ng traffic dito. Tinan mo naman, no? Di ba? Nandiyan pa kasi mga gamit. So ilang araw na lang, ito yung magbubukas na. Good news sa mga truck dito na dumadaan. Napabawasan na yung kalbaryo dito. So higit sa lahat kabayan, inayos na yung drainage. Ito yung pinaka-importante. Talagang iba dito sa Manila. Bilis kilos agad. Ano? Sementado na. Ang inayos ito kabayan yung drainage. Daanan ng tubig. Ano? Actually, meron din doon sa Taft Avenue. Puntahan natin namaya. Talagang kanto. Mabilis ang aksyon. Oh, ito na yung drainage, oh. Mas maayos na yan. Dapat para hindi tayo napupuno dito ng ano. Ayun, kita mo yan, yan yung Rizal Park. Diyan naman grabe yung baha dyan, no? Talagang dito inayos agad. Tapos doon pa sa punta natin sa Taft Avenue kabayan na. Yung matinding ba doon, talagang swimming pool. Okay guys, so nandito na tayo sa Taft Avenue. Malapit dito sa Santa Isabel College. So itong lugar na to ay notorious sa baha. Ito din yung pinuntahan nila Sec Vince Tison at Isko Moreno. So dito pala ay tapos na, tinanggal yung mga harang. Kaya balik na ulit sa flow itong mga sasakyan dito. So good news, ito kabayan, in-improve na rin yung drainage. Yung kalbaryo na baha dito, alam niyo naman sa Taft Avenue kabayan, no? Talagang lampas sa 2 feet din yung baha dito.
Dito masusubukan na, at least ako na. Ginobel time ng DPWH to para yung baha agad dito kabayan, hindi umapaw. Ano. Tsaka pulido yung pakagawa, no? Oh, talagang hindi dinipid. Bagong lagay din, no? Tapos sa Manila City Hall naman, tuloy-tuloy din yung pagkuha nila doon. Paglagay ng flood control project. Matitest natin. Pero maganda naman, gumagana naman yung pumping station. So, Friday, bukas na tayo. Ganong haba yung ginawa natin? Mga 300 feet, 250 meters. Nagpapasalamat kami. Nananawagan ako sa ating mga truck driver at saka mga private individuals passing through Ross Boulevard. Matatapos na po yung hirap ng magbiyahe dito. By Friday, dadaloy na ulit ang ginhawa sa kalsada. And hopefully, by June, dadaloy na rin yung ginhawa ng tubig sa Imborna, sa ilalim ng kalsada. So, kaya kung minsan nananawagan na rin ako pagka kayo'y nakakakita ng mga pagawaing bayan sa kalsada. Konting days lang po, but at least in our own little way, the national and local government and the private sector are really dealing and confronting this problem. And it will take time and some konting sakripisyo or inconvenience. But at the end of the day, nakita nyo, as you heard, the agreement, tapos na, mas mahal yun. Ibig sabihin, mas pinahalagaan ng gobyerno yung convenience ng tao, mas namumuhunan ng gobyerno para mapabilis lahat yung mga pagawaing bayan. And we're very grateful sa city government of Manila and its people. Kaya thank you very much sa DPWH sa Manila. Puputasin, gagawin, puputasin, gagawin. Wala nang gano'n. Wala nang mga gawa baklas ngayon. Wala nang gano'n. Wala nang gawa diba ngayon. Very good observation, Pat. Sana, hindi Wala. pa mayagan ni Secretion. Kumonya tayo. Yari yung pagka giba, gawa giba, wala na yung gawa giba ngayon. Wala na. Ang importante nga naman talaga dito, tama siya. Una yung convenience ng tao, hindi lang sa traffic, kundi sa baha. Kasi notorious itong area na to, itong intersection ng Bonifacio sa Rosmond, laging binabaha to. And ang main source ng baha ay yung maliliit na drainage na after the one pa yata, hindi pa nababa. So ngayon, nakita nyo naman yung mga balikan ito, yung mga malalaki na modern ng mga drainage na ginamit natin. Kaya ang importante din, pinasyorasyon na hindi na masisira, hindi na mawawalan ng kuryente yung mga pumping station sa Rosmond. Thank you, Pat. Thank you. Totoo, triple capacity. Triple capacity.